Gayunpaman, habang ang aming plano na hindi makita sa publiko pagkatapos ng pagnanakaw, ang aming mapa ay nasira, hindi na mahalaga ang lahat kapag nakuha muna namin ang Sword Graveyard, napansin na nila ang aming presensya dito. Nagpapanggap lang sila na kamangmangan at naghihintay sa atin na kumilos. Dagdag pa niya, kapag kumilos na tayo, gagawin nila ang lahat para matunten tayo at malaman ang lokasyon ng Sword Graveyard, para pigilan tayo sa pagkuha nito. Gayunpaman, kami ang set ng udang. Kaya nating harapin ang bawat isa sa kanila, walang sino man sa mundo ang makakapidyaw sa atin. Mula sa pagpunta sa kung saan namin gustong pumunta. Humanda ka. Aalis na tayo para sa Sword Graveyard. Malapit nang malaman ng lahat na sinusubukan lang ng udang sect na umiwas sa gulo, at hindi kami nagtatago sa takot. Tayo ang dapat kumuha ng Origin Energy Pill. Sinabi sa kanila ni Baekhyun na ang kasama niya ay ang pinuno ng sangay ng sektang Pulubi, kaya binaril ni Yunjong. Si Yunjong nagtanong, bakit siya pupunta sa Nanyang, at bakit niya hinahanap si Chung Mayong. Sumagot si Baekhyun, hindi ako sigurado na nasangkot na naman siya sa gulo. Idinagdag niya, gayunpaman, ang sigurado ako ay ang mga mata na iyon ay hindi nagpapakita ng anumang pagkamagiliw kay Chung Mayong, ang pinuno ng sangay. Sinabi, mas marami na ngayong martial artists kaysa mamamayan ng Nanyang sa lugar na ito. Nasiyahan ka ba na ang mga bagay ay naaayon sa iyong plano? Sumagot si Chung Mayong, naparito ka para hanapin ako para lang magsabi ng mga kakaibang bagay. Hindi ba't ikaw ang nagpakalat ng impormasyon na nasa naining ang Sword Graveyard? Marahil ay natakot ka na kunin ng wudang sect ang lahat ng mag-isa. Bagamat inis na inis siya sa sinabi ni Chung Mayong ay pilit niyang pinapakalma at nagtatanong, ano ngayon ang plano mo? Pakinggan natin. Sumagot si Chung Mayong, ano ang magagawa ko? Mag-e-enjoy lang ako sa palabas. Napakaraming pera ko ngayon, walang pagmamadali para sa akin na marinig na ang pinuno ng sangay ay sobrang inis na gusto niyang talunin ang shit sa kanya. Ngunit naalala niya ang panahon kung saan sinipa ni Chung Mayong ang kanilang opisina, at sa isang sipa lang ay sumabog na ito at nawasak ang pader. Kaya ang tanging pagpipilian niya ay ang magpigil ngayon sa kanyang isipan, kung susumayan ang sitwasyong ito, isang araw lang ang inabot ko para matunten siya rito pagkatapos niyang kunin ang aking pera at tumakas. Pero yun lang, wala akong magagawa sa ganitong sitwasyon. Aabutin ng hindi bababa sa ilang araw bago dumating ang mga pangunahing reinforcement, at ang wudang sect ay malamang na nasa graveyard sa panahong iyon, kahit na dumating ang mga reinforcement, kulang pa rin tayo sa lakas tao. Dahil sa maikling abiso na ipunan sila, sa mga bilang na iyon, hindi natin magagawang sakupin ang lahat ng nakatipon dito, pati na ang wudang sect. Kaya kung gusto nating makuha ang Sword Graveyard, ang tanging pagkakataon natin ay umasa sa napakahusay na bastard na ito. Pakiramdam ko ay binagsakan ako ng langit. Gayunpaman, mayroon pa ring isang bagay na maaari kong pagtaya. Bagamat hindi siya eksakto ang pinakamatinong tao, may dahilan kung bakit siya kumpiyansa. Kung hindi ay hindi niya ginawa ang mga bagay na iyon. Sigurado ako na mayroon siyang isang bagay sa kanyang nakatutuwang pagkabaliw. Iyon na ang huling pag-asa na maaari kong pagtaya. Kaya kailangan kong pigilan ang sarili ko, kahit na iniinis ako ng side nitong bastard na ito. Sinabi niya kay Chung Mayong na dapat na silang lumipat, ngunit inalok lang siya ni Chung Mayong ng alak at isang beef jerky. Sabi ng branch leader, hindi pa ito ang oras para dyan. Maraming grupo ng mga martial artist ang nagtipon-tipon sa labas. Wala ka bang nararamdaman pagkatapos mong makita yon? Sagot ni Chung Mayong, lahat naman ay gaaman. Seryoso, ano ang deal ng Sword Graveyard? Hindi ko maintindihan ang mga tanga na gagastos ng sobrang effort at pera para lang dun. Tinamaan siya ng mga salitang iyon ni Chung Mayong na ikinagalit niya, naging dragon siya, at narinig ang boses niya sa buong lugar na ikinagulat ng ibang mga disipolo. Sabi niya, ikaw bastard, kailangan mong kumuha ng Origin Pill, hindi ba? Kung patuloy kang kumilos ng ganito, ang iba lang ang may mapapala dito. Ngunit si Chung Mayong ay nanlalamig lang habang nakikinig sa kanyang hinaing. Sigaw niya ulit, tingnan mo sa labas. Ang lahat ay abala na sa paggalaw. Ano ba ang iniisip mo? Tapos biglang sumulpat si UISIL. Nagulat pa ang branch leader. Sinabi niya kay Chung Mayong na narito ang wudang sect. Nang marinig iyon, nagsimulang tumayo si Chung Mayong at ihagis ang baso ng alak.
Sinabi niya sa kanyang grupo na maghanda at maghanda. Pagkatapos ay tumakbo patungo sa lokasyon. Nagmamadali ding inutusan ng pinuno ng sangay ang iba pang pulubi na sundan si Chung Mayong at ang kanyang grupo. Sa kanyang isip, dapat silang manatili sa mga disipulo ng Mount Hua sa lahat ng bagay. Kaya dali-dali siyang tumakbo para sundan din sila. Antong hininga kami, tinanong ang kanyang ama kung ano ang nangyayari, ngunit hindi rin niya alam ang sagot. Mapagkakatiwalaan lang niya si Chung Mayong kung may plano siya, dahil talagang amoy gulo na ang mangyayari kapag nagsimulang kumilos ang Wudang sect, nagsimulang sumunod sa kanila ang ibang martial artists. Sa isip ng matanda, isa lang ang ibig sabihin nito, na ang mga taong hindi karaniwang maglalakas loob na magalit sa Wudang sect ay wala nang pakialam sa kung ano ang iniisip ng Wudang sect. Sa pagkakataong ito, sinabi ng matanda kay Muyon, isa sa mga unang klaseng disipolo, na sumakay sa likuran na sinusundan ng disipolo. Sinubukan niyang huminto sa kalagitnaan ng pagtakbo, at sinabihan ang iba niyang kasama na maghanda, dahil pipigilan nila ang paparating na martial artist. Nang magsagupaan ang martial artist at ang mga disipulo ng Wudang, isang malaking pagsabog ang nalikha sa itaas ng lugar. Alam ng matanda na walang kabuluhan ngayon ang paggamit ng mga salita sa mga taong nabulag ng kasakiman. Ang kanilang plano ay bawasan ang biktima sa pamamagitan ng paggamit ng dahas. Sa halip, tinanong niya ang isa sa mga disipolo kung gaano kalayo ang lugar na kailangan nilang puntahan. Sinabi sa kanya ng disipolo na, batay sa interpretasyon, ay dapat nasa paligid ng lugar. Pagkarating sa lugar, nagsimula siyang magtanong sa kanyang isipan, ito ba? Isa itong tigang na lupain sa labas mismo ng malaking kagubatan. Ito ay tiyak na kainahinala. Kung tumakbo kami sa lugar na ito nang walang alam, hindi namin ito pinansin habang iniisip na ito ay medyo kakaiba. Gayunpaman, tiyak na narito ang Sword Graveyard. Inutusan niya ang mga disipolo na maghanap sa buong lugar. Sumunod ang mga disipolo at itinutok ang kanilang mga espada sa lupa. Natitiyak ng nakatatandang Hyosan na ito ay dapat ang Sword Graveyard. Pagkatapos ay sumigaw ang isa sa mga disipolo na napansin niyang may kung ano sa lupa na kanyang hinukay. Nang marinig iyon ng elder ay nagmamadaling hinugot ang kanyang sword at itinutok ang kanyang sword sa lugar na iyon. Napangiti siya, dahil alam niyang may nasa ilalim nito. Inutusan niya ang iba pang mga disipolo na umalis sa lugar na iyon. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang enerhiya sa kanyang espada na nagpayanig sa lupa. Pagkatapos ay hinailan niya ang kanyang espada mula sa lupa na nagpabagsak sa lupa, at isang malaking gate ang biglang lumitaw sa lupa. Sa kabilang banda, sumisigaw ang isa sa mga martial artist habang pinuputol ang pag-atake ng mga disipulo ng Wudang. Sabi niya, magwala kayo, mga Wudang bastards. Sa tingin mo ba hindi namin alam kung ano ang tinatago mo sa amin? Itulak sila pabalik. Pagkakita niya sa gate, sumigaw siya, may something dun. May binubuksan ang mga Wudang na iyon. Natagpuan namin ito. Ito na. Ang pasukan sa Sword Graveyard ay ipinahayag na sinisingil ang lahat pagkatapos marinig na ang lahat ng martial artists ay naging ligaw at baliw na pumasok sa pasukan. Ang Wudang disciple ay nais na pigilan sila sa lahat ng paraan, ngunit ang iba pang mga martial artist mula sa iba't ibang rehiyon ay hindi, walang pakialam at gusto para tumalon sa gate. Maraming martial artist ang tumatalon patungo sa matanda para pigilan ito sa pagpasok. Nang maramdaman niyang malapit na ang mga martial artist, tinawag niya si Hyosan, isa sa mga matatanda upang pigilan sila. Lumitaw si Hyosan at pinaikot ang kanyang katawan gamit ang kanyang sword, na nagawang pigilan ang lahat ng mga pag-atake ng martial artist na lumapit kay Hyosan. Pagkatapos noon, hiniwa niya agad ang lahat. Sinabi ni Hyosan na itinutulak nila kami pabalik ng higit pa sa inaasahan ko. Hindi na kami makapaglaan ng oras para hanapin ang lugar. Kapag nakuha na natin ang Origin Energy Pill, atres tayo kaagad. Pansamantala, gusto mong makipagtulungan sa kanya upang mabili ako ng ilang oras. Sinabi ni Hyosan sa kanyang nakatatandang kapatid na hindi niya hahayaang madaanan siya ng kahit na sinong tao. Kahit na maraming mga disciples na nagtutulungan, hindi pa rin nila mabuksan ang gate. Kaya gusto ng matanda na kumilos at sinabihan ang lahat na tumabi. Kahit na ginagamit ng matanda ang sword aura, hindi pa rin ito makalmat ang bakal. Kaya gumamit siya ng mas malakas na kasanayan, na siyang pinahusay na aura, at hinampas ang gate. Matapos itong hiwain, nagsimulang gumuho ang pinto.
May napansin ang matanda sa ilalim ng pinto, kaya napaatras siya, nagmamadaling tiningnan kung gaano kalalim ang butas. Napagtanto ng matanda na sana ay bumagsak sila kung sumugod sila nang hindi nag-iisip sa kanyang isip. Nagtataka ako kung bakit malalim ang sword graveyard. Kaysa sa bundok, parang kailangan nating tumalon sa tila napakalalim na hukay. Na ito para maabot ito, para makuha ang energy pill. Tayo ay dapat na bumaba sa napakadilim na ito. Ha, napakasama. Ngunit hindi na kami makakabalik pagkatapos makarating dito, at ang iba sa amin ay hindi makakapidyo sa ibang mga grupo ng walang hanggan. Sinabi ng matanda kay Hyo-san, mangguna ako sa harapan, dalhin si Muyon at ang iba pang mga disipolo at babantayan ang kanilang likuran. Sumagot si Hyo-san, oo, kuya, dadalhin ko sila at susundan kita. Pagkatapos noon, sinabi ni Hyo-sam sa ibang mga disipolo na sumunod sa kanya, bumaba. Alam niya na walang paraan upang malaman kung ano ang nasa ibaba. Gayunpaman, kahit ang dilim na lumalamon sa liwanag ay hindi sila mapipigilan, dahil para sa kanya, ang origin pill ay sa kanila na. Sa ibabaw, isa sa Wudang sect disciples, Muyon, ay itinutulak. It was actually the martial artist Mahuhu Pushang him. Ito ay sa akin, Mako, ang makapangyarihang palakol. Sinabi ni Mako sa disipolo na hahatulan niya siya sa kalahati at pagkatapos ay tatalunan siya, na naglalayong atakihin siya gamit ang palakol. Iniisip ng mga disipolo na iyon na ang kanyang wakas. Ngunit sa kabutihang palad, nakarating si Hyo-wan at nablock ang pag-ataking iyon. Sabi ni Hyo-wan, para ka lang ng baboy ramo. Hoy, ulo ng kalamnan. Yan lang ba ang meron ka? Sumagot si Mako, mawala ka, matandang geezer. Kung hahadlangan mo ako, guguluhin kita ng husto. Sinabi sa kanya ni Hyo-san, mukhang kailangan mong magpalamig ng kaunti. Hayaan mo akong tulungan kanyan. Tawa naman ng tawa ang 5 laso na kamay, at sabi niya, mga tanga sa ganitong sitwasyon, ang darating mamaya ay siyang kumukuha ng lahat. Pagdating namin, dapat tapos na ang laban. Kukunin na lang natin ang natitirang iilan na halos walang lakas na manindigan. Ngunit sa kanyang likuran, may napansin siyang mas huli kaysa sa kanila. Ito ay isang grupo na nakikipagdebate sa isa't isa. Ito ay ang grupo ni Chung Mayong, at sinabi niya sa kanila, umalis kayo. Pagkatapos ay sinuntok ni Chung Mayong ang 5 lasong kamay kasama ang kanyang mga kasama, na lumilipad. Sa kabilang banda, sa lalim ng kasko, naabot ni Hyo-san ang ilalim, at para sa kanya, natagpuan na nila ang sword graveyard. Mula sa paglaslas sa tumpok ng lupa, nakahanap sila ng isa pang gate. Ang Battle of Mako at Hyo-wan ay nagpapatuloy sa lupa, at mula sa isang pag-atake lamang ni Mako, ang 3 katawan ng barko ay madaling naputol, ngunit nagawa itong iwasan ni Hyo-wan nang tumalon siya para umatake. Hyo-wan. Naiblock ni Hyo-wan ang pag-ataking iyon gamit ang sword energy. Ang pag-atake ng makapangyarihang axe ay napigilan at siya ay natapon, na naging dahilan upang mawalan siya ng balanse. Tapos sumulpat si Hyo-wan sa likod niya. Biglang sinabi sa kanya ni Mako na hindi uobra sa kanya ang mga pag-ataking iyon. Ngunit nagawa ni Hyo-wan na sipin ang kanyang mukha mula sa blind spot na iyon. Ang makapangyarihang axe ay natapon at ang buong lugar ay sumabog mula sa isang sipa lamang. Ito ay isang napakalakas na epekto. Naalarma ang ibang martial artist nang makita kung gaano kalakas ang elder ng Wudang sect. Tinawag ni Hyo-wan si Muyon at sinabing, tipunin ang natitirang mga disipolo at magtungo sa sword graveyard. Paprotektahan ko ang likuran. Ang natitirang mga alagad, tumakbo patungo sa butas, at sinabi ni Hyo-wan, lahat, makinig. Sinakop ng Wudang sect ang lugar na ito. Kung hahabulin mo sila o susubukan mong pumasok sa sword graveyard, kailangan mong harapin ang sword ng Wudang sect. May manggahas bang gawin iyon? Habang nakikita nila ang aura, ang iba pang mga martial artist ay labis na nag-iingat sa kanya, dahil nagawa niyang may baba ang might axe sa isang suntok. Pagkatapos ay lumitaw ang pulang patayan sa lugar at sinabi, matanda, siguradong walang kabuluhan ang iyong pinag-uusapan. Kayo ba ang may-ari ng sword graveyard? Idinagdag niya na ang sword graveyard ay kabilang sa walang sugat na interceptor, hindi sa Wudang sect. Hindi ako makapaniwala na sinasabi mong ikaw ang may-ari nito dahil lang sa natuklasan mo ito. Una, ikaw ang magiging biro ng mundo.